kaming kakayanan kung wala po kayo sa aming mga buhay. This morning, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba na ikaw lang po, Panginoon, ang may kakayanan linisin ang bawat puso at isipan namin, Panginoon, para maging worthy ito, Panginoon, para maging karapat-dapat kami, Panginoon, to hear your word and to be with you, Panginoon. Alisin niyo po ang sakit na dulot ng mundo, Panginoon, sa aming mga puso at isipan. Alisin niyo po ang mga pangangamba, Panginoon. Lord, ikaw po yung Diyos na alam namin never leave us, Panginoon. You will never forsake us. Thank you, Lord, that you always filled us with your grace and your love, Lord God. That's why we're still standing ngayong umaga, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa. We entrust our lives to you. Ikaw po ang manahan sa bawat isa ng umaga. We glorify you, we magnify your name in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God, hallelujah. So, kung ano man ang mga kasakit, ang mga problema, kapag tayo ay mapuri sa Diyos, lahat, mabura ang lahat, kasakit, mabura ang lahat, dahil ito manaig na ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Praise God, hallelujah. So, proceed po tayo sa Word of God na ibibigay ni Pastor Danny Ramos. Praise God at magandang umaga sa lahat. Amen. Sino po ang handa na sa salita ng Diyos? Amen. Sino po ang masaya sa tahanan ng ating Panginoon? Amen. At good morning din po sa lahat ng ating mga viewers. Amen. Sa lupanog ng mundo, sa ating mga kababayan OFW. Ayan, good morning sa inyo. At kayo po ay nandito sa church upang makinig po ng salita ng ating Panginoong Jesus. Ayan, sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at lalo na sa mga kababayan nating OFW. Ayan, at narito po tayo sa tahanan ng Diyos upang pakinggan ang salita ng ating Panginoon. At manalangin tayo bago po ang salita ng Diyos. Dakilang Diyos, ngayong umaga kami ay nagpapasalamat sa iyong kapitihan, sa iyong biyaya, Panginoon. Muli kami nandito, O Diyos, sa iyong tahanan upang makinig sa iyong tinig, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pagsama sa umagang ito. Umaasa kami, dakilang Diyos, na may mga panibagong gagawin pala sa aming mga buhay. Kami ay lalabas mamaya sa iyong tahanan, mayroon kang ginawang pagbabago sa aming mga buhay. Lord God, ilagay mo rin sa ating mga labi ang iyong mga salita, Panginoon, ang nais mong iparating sa umagang ito. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Isa pong lalaki sa Estados Unidos ang may ginawang mali sa gobyerno sa Estados Unidos. Isa po siyang kriminal. Ngunit nahuli siya ng mga alagad ng batas at alam niyo po sa alagad ng batas, hindi ka basta-basta babarilin. Amen. Kung ikaw ay sumunod lamang sa instruction. Kasi mayroon pong mga pulis, sa pulis ko at sa amin mga security guard nag-training din po kami sa security guard. Hindi po kami basta-basta rin na nagbabaril kahit may baril kami, kahit masama yung tao, kahit kriminal yung tao, kahit magnanakaw yung tao. Hindi po namin yan basta-basta agad-agad binabaril. Mayroon pong tinatawag na warning shot.
Sa training po namin, mayroon pong tatawag doon sa 11 General Order. Kasali po doon yung to give the alarm in case of fire disorder. Magbigay ka ng hudyat kung may sunog o kagulo o warning. So, katulad ng kwentong ito, nagbigay siya ng warning, ngunit hindi huminto itong lalaki. Patuloy pa rin sa pagtakas. Tumatakbo. Kaya ang ginagawa ng alagad ng batas, napipilitan silang barilin. Amen. Dahil may hawak siyang baril at tumatakbo. So, siyempre, mas pipilitin lang, papatay na lang yung tao kaysa marami ang mapapahamak. Amen. So, itong kwentong ito mga kapatid, amen, alam niyo po, isa lang sana ang dapat gawin ng lalaking ito para hindi mapapahamak. Yung tinatawag na huminto. Kung huminto sana siya, hindi sana siya mapapahamak. Amen. Tuloy pa rin sa kanyang pagtakbo. Amen. Sa Biblia, mayroong isang tao po, amen, na tumakas sa Diyos. Amen. Mayroong isang tao na tinatakasan ang Diyos. Amen. Siguro ang ilan alam natin ito, kung sino ito. So, basahin natin. Amen. Basahin natin Jonas chapter 1 verse 1 hanggang 3. Sabi dito sa verse 1, sa lipi, sa Jonas chapter 1 verse 1 hanggang 3, sabi dito, sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Aminita. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh, ang malaking lunsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Verse 3, last verse. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo na yun kay Yahweh. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis Tarsis, medyo malabo yung liwanag. Tarsis, pumunta ng Tarsis. Ano yung kasunod? Sige nga, pakibasa nga dyan sa kasunod. Sino yung medyo malabo dito sa Sige, pakibasa nga yung kasunod dyan. Pagkatapos na magbayad ng pangsahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero. Okay. Tungkol Tarsis sa ganitong paraan ay inakala niya makatakas siya kay Yahweh. Amen. Salamat sa pagbasa. Amen. Kaya, kung babalikan natin ang kwentong ito mga kapatid, amen, parang walang pagkakaiba sa istorya ni Jonas. Tumakas. Amen. So, ngayong umaga, nais kong mangaral sa pinamagatang, stop running. Amen. Huminto sa pagtakbo. Amen. Alam niyo po ba ang pagtakbo? Amen. Maraming klase ang ibig sabihin ng pagtakbo. Pagtakbo. Naturay. Mudoy, ibig sabihin kapraray eh. Okay. Maraming ibig sabihin ng pagtakbo. Mayroong tumatakbo. Amen. Para sa kanilang pamilya.
mayroong tumatakbo para sa kanyang seguridad, para sa kaligtasan. Amen. Ngunit ang mahirap pag tumakbo ka na may kaugnayan ng Diyos. Amen. Kapag tumakbo ka na may kaugnayan ng Diyos, mapanganib. Amen, mapanganib. Una, na dapat nating alamin dito, hindi mo matatakasan ang pananagutan mo. Amen. Bawat isa sa atin ay may pananagutan sa Diyos. Amen. Hindi ibig sabihin, pastor lamang ay may pananagutan sa Diyos. Hindi ibig sabihin yung kami lamang mga pastor ang may pananagutan sa harapan ng Diyos, kundi lahat tayo ay may pananagutan sa harapan ng Diyos. Dinala tayo ng Diyos dito sa kanyang tahanan. Amen. May dahilan. Yung nakaraan pinangaral ko po sa Bible sa prayer, yung purpose. May dahilan. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na ito lamang ako sasamba sa Diyos. Every Sunday lang mga po sasamba sa Panginoong Jesus. Kundi dinala tayo ng Diyos dito dahil mayroon tayong responsibilidad sa harapan ng Diyos. Amen. What is true responsibilidad sa harapan ng Diyos? Ano yung totoo talaga? Ang tunay na responsibilidad natin sa harapan ng Diyos. Amen. Hindi lamang yung ating pagsamba, kundi ang tunay na responsibilidad natin sa harapan ng Diyos ay ibahagi ang kanyang banal na salita. Ihatid yung salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Mga taong hindi pa ligtas, mga taong wala pa dito, nandoon pa nagpakasasa sa kasalanan tuwing linggo. Amen. Ito ang dahilan kung bakit tayo dinala ng Diyos sa kanyang tahanan. Bahagian natin sila ng salita ng Diyos. Amen. Anong sinabi ni Jesus nung bago siya umakyat sa langit? Anong sinabi niya sa kanyang mga alagad? Ang sabi ni Jesus Christ, humayo kayo sa buong sanlibutan sa Marcos 16:15 at ipangaral niyo sa lahat ang mabuting balita. Ano po yung mabuting balita? Si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Si Jesus siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Amen? Yun po yung mabuting balita na dadalhin natin sa mga tao. Amen. Ang Diyos ay patatawarin sila. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo makakatakas sa Diyos. Amen. May pananagutan tayo sa Diyos. Pananagutan natin yung mga kaluluhan ng mga tao.